Hello. Yan, tama. Lift up your hands sa ating Panginoon. Lift up your hands. Sabihin natin, I'm present. Di ba, no? Kasi alam niyo po, ang mga Israelita, kapag sila ay lalapit, family, pamilya po yan. Because they will offer to the Lord in behalf of the family. Kaya nga, sinasabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So when they come, the family is there. So parang sinasabi mo, every time they come together, sinasabi mo, Lord, present kami. Present ang aming family. Because God loves the family. Ayun po, as we pray, prayer for our nation, dito po sa Isaiah chapter 42, Isaiah 42 from verse 10. Sinasabi po dito, from verse 5, ang Diyos ang lumikha't nagladlad ng kalangitan, lumikha ng lupa, at nagbigay buhay sa lahat ng bagay dito sa daigdig. At ngayon, ang Panginoong Diyos ay nagsabi sa kanyang lingkod, akong si Yahweh, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat ng mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos, na maaring umangkin sa aking kaningningan, ni makakaagaw ng aking karangalan. Ang mga hula ko ay natupad na, mga bagong bagay ang isasay ko ngayon bago pa mangyari. In verse 10, it is called the Song of Praise. Isang bagong awit na ukol kay Yahweh ang inyong awitin. Ang buong daigdig sa kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya sa lahat ng nilalang sa karagatan at ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang lahat ninyong bayan. Mga taga Kedar, kayo ay magdiwang, kayong taga Sela. Kayo ay magalak sa pag-aawitan, kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok na at kayo'y sumigaw. Ano pong nais kong ipahayag dito? I won't sing. I will read it in English. It's called the Song of Praise. Sing a new song to the Lord. Sing His praise from the ends of the earth. You who go down to the sea with all that fills it. You coasts and islands with your inhabitants. Yes, yun po yun. Yung islands. Di ba ang Philippines is an island? Di ba no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Di pa bang kakadugtong? Pero sabi dito, you coasts and islands with your inhabitants. Sing a new song to the Lord. Alam niyo po, may bagong binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya kung hindi pa tayo nakaayon doon, ngayong umagang ito, mag-angkla tayo doon sa bagong iyon. We have to go to the chariot of the Lord and claim the blessing. I'm a new person in Christ, and because I'm new, God will give me more miracles than I could ever ask for or imagine. And even in our nation, kahit po sa ating bansa, kaya nga sabi niya sa atin, sing a new song. Bagamat alam ko po na napakaganda ng mga bagay na inaawit natin. Excellent po yun. But the Lord says He wants us to sing a new song from our heart, sa ating puso. How do we lift up the name of the Lord? Sing a new song to the Lord, sabi niya. In fact, meron na ngayon, they will teach you how to sing all the Psalms from Psalm 1 hanggang sa huli. Nakikita ko yan, ina-announce nila.
Kaya lang, kailangan marunong ka ng musical instrument. Eh, wala pong instrumentong gusto sa akin. Boses lang, only my voice. Di bali po. Sabi ng Panginoon, let everything that has breath praise the Lord. Di ba? Di naman kailangan na may instrumento tayo. Pero the better kung may instrument, sapagkat yan ay talagang ibinibigay din ng Diyos. Pero kung wala tayong instrumento, that's okay. Okay din po yun. Ang mahalaga, it's our heart that worships the Lord. Manggaling po sa ating puso. Ganon din para sa ating bayan. When we pray to the Lord with regards to our nation, let's sing a new song to the Lord with regards to our nation. See the good side of everything. Tingnan ninyo, sabihin ninyo sa inyong bibig ang lahat ng mabuting bagay na gusto ninyong mangyari sa ating bayan. Amen ba? Huwag na tayong magreklamo. Tapusin na natin yun. Amen? Matrapik! Matrapik! Ay, kung minsan po talaga, pagkakamot ka ng ulo. Kasi kahit na gano'ng kagaling na driver, maaaring meron ka pa rin masagi dahil ang ating mga kababayan, kung minsan, ganun ang kanilang style. Kaya nga po nakakatakot mag-drive. Pero anyway po, the blessing of the Lord is within us. Kaya, sabi ko, pagka ganun, sabi ko, Lord, I bless that motor and that motorman who drives it. Ginaganon ko po. Pinagpapala ko po yung tricycle na yun, yung mga taong yun. I just bless them. Instead na mainis ako, glory to God sa buhay ng bawat isa. Diba? God has a purpose for each and every one of our lives. Kaya nga, look at always, laging ang ating tinitingnan. Because ang seasons ni Lord is not only with the eye, but it is also with the mouth. We need to declare the glory of God from our mouth. Kaya tayong mga mananampalataya, ginagamit natin yon para sa ganun, God will turn it around for good. Kahit na ang nakita natin sakuna, pero ang sabi natin, Lord, sa pamamagitan ng sakuna ay nandun ang kaligtasan. Amen? Yung pagbaha, babaha ng pagpapala ng Diyos. Amen. That's how we see it. We shouldn't see it. Huwag natin titignan na ito'y kalugihan, kawalan. Sabihin natin dun sa mga palay, maha-harvest pa rin kayo sa kabila na kayo nababat. Masarap pa rin ang bigas na yan. Amen. Kaya po, we need to learn. Matuto po tayo. Yung bahay na nabutas, uy, kasama po ako. Pero sinasabi ko, butas ka lang, mas marami ang biyaya ng Diyos galing sa langit. Amen? Eh siyempre, ang lahat po ng nandito sa lupa, nasisira, nabubulok, nangangalawang, lahat. Pero ang bahay sa langit, hindi. Amen? Doon tayo nakatingin. Hindi tayo tumitingin dito sa lupa. Kasi dito, kung titingin ka, palagi kang magkakaroon ng mga negative na mga sasabihin. Pero palitan na po natin ang negative words na yan. Make it into positive. You want a home? Lord, dinideklar ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa iyo. Sambahayan, pati na bahay maglilingkod sa iyo. Amen? Bibigyan mo ko ng bagong bahay. Ayan. Mahalaga po yung bahay, di ba? Pero sabihin natin, Lord, huwag yung tulo ng tulo. Yung maayos, di ba no? Humingi ka na rin lang. Huwag kang humingi ng second hand. Lagi kang humingi ng brand new. Katulad ng pagbibigay ng brand new na buhay ng Panginoon sa atin. It's the same way. With our homes, everything. Sa ating trabaho. Minsan, nagre-reklamo ka na sa trabaho, pero noon, pinag-pray mo yon, di ba? Ngayong may trabaho ka, daming reklamo, ako lang tatrabaho, sila hindi. Why don't you turn it around for good? Sabihin mo, bloom where I am planted. The Lord has planted me here, I'll bloom for you. Diba? Kahit na anong sitwasyon, you can turn it around for good. Kaya sabi sa atin ng Panginoon, sing a new song. Magbago ang inyong pananaw. Magbago ang inyong prinsipyo. Magbago ang inyong lahat ng bagay dito. Kasi kung hindi bago, mananatili tayong luma, hindi tayo aangat kailan pa man. I'm sorry, hindi pa po ako nangangaral. Okay, let's stand up. Tayo po'y tumayo. But be with me po, doon sa sinabi ko sa inyo.
Kasi sabi ng Panginoon, ang lingkod niya, which is the Lord Jesus Christ, He came para baguhin ang lahat ng bagay. So kung hindi pa tayo bago, o bagong luma, o lumang bago, alisin na natin ang luma, puro bago na lang. Amen. Let's shout to the Lord from our mouth, declaring His glory, and then we are going to bless our nation, bless our people, bless our place, lahat. Purihin ka, Panginoon. Let there be a divine energy when we praise and worship you, Lord. Let it arise from our spirit, Lord. There is a new song in our hearts, Lord. From our very core of our lives, Lord. Ang pagpupuri at pagsamba sa iyo ay mag-iiba. Not on our mind, but on the way you want us to praise you and bless you, Lord. Sing a new song to the Lord. Yun po ang sabi mo. Let all the islands, ang amin pong bansa ay isla. It is composed of more than 7,111 na yata po and more. Panginoon, as we stand and pay attention, we're all standing up, Lord, para magbigay ng pugay sa inyo. To acknowledge your holy presence. Na kayo lamang makagagawa ng mga bagay di namin magagawa. Itikom na namin ang aming bibig sa mga negatibong mga bagay at magsabi kami ng mga bagay na matuwid at kaaya-aya sa inyo. Sapagkat huhusgahan mo rin ang lahat ng bagay na lumabas sa aming bibig. Kaya nga po, linisin ninyo ang aming bibig, Lord. If you clean our mouth, you also clean our hearts, Lord. Kasi manggagaling sa kalooban namin ang lalabas sa aming bibig. Kaya kung marumi pa ang lumalabas sa aming bibig, marumi pa ang aming puso. Yun ang katunayan na hindi pwedeng itago. Kung ano lumalabas sa bibig, yan ay galing sa aming kalooban. Kaya nga po, Lord, pakalinisin mo po ang aming puso, aming buong puso, aming kaluluwa. Mga bagay na iniisip namin, mga bagay na sinasabi namin, mga bagay na ginagalawan namin. Thank you, Jesus. Where sin abounds, grace much more abounds. Kaya nga, sa paglilinis mo ng aming puso, magbabago rin ang lalabas sa aming bibig. And today, Lord, sinabi mo, we will sing a new song to you. Hindi namin makikita yung karumihan, hindi namin makikita yung kawalan, hindi na namin makikita ang kalugihan, wala na lahat yan. Because in Jesus Christ, everything becomes new. Kaya nga po, we speak blessing. Magsimula sa aming sariling pamilya. We speak blessing, the father to the mother, mother to the father, the wife to the husband, husband to the wife. You speak one another, loving one another. Speak good things about each other. Speak good things about your kids, about your children. Hindi natin tinitingnan ang kahinaan nila sapagkat tayong lahat ay may kahinaan. Kaya ang titingnan natin ay kung papaano sila lalago sapagkat tayo ang magbibigay sa kanila ng inspirasyon upang sila ay lumaki na may banal na pagkatakot sa Diyos. So it starts with the family. Then it goes to the church, Lord. So kapag kami nagkakasama-sama dito, we have a full heart that comes from you, Lord. Yung puso namin buo para sa inyo at hindi para kanino man. Hindi kami nagpapakita dito para lang makita na kami mananampalataya. Hindi. Lumalapit kami sa iyo ng buong kapakumbabaan sapagkat alam namin kung wala ka, wala rin kaming magagawa. Salamat, Panginoon, sa aming gobyerno. Alam namin, Panginoon, may mga bagay na mabubuti ang ginagawa. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay na iyan. At takpan na namin ang aming tenga at mga bibig sa mga bagay na hindi maganda. Kundi magbigkas kami ng pagpapala sa aming bayan. Bigkasin namin ang pagpapala sa aming sariling barangay, Panginoon. Bigkasin ang pagpapala sa aming syudad o sa aming town or city, Lord. Sa aming province, sa aming
island, Lord, Luzon, and then Visayas and Mindanao. We speak, Lord, na pinaiikutan mo ang aming buong bansa, Panginoon, ng presensya mo. And your legions of angels are there, Lord, ready, Lord, to serve and make war in the Spirit, because you are the God who knows everything in our lives, Lord. We stand shoulder to shoulder. Napaikutan namin yan ng panalangin. You are the mighty warrior, and we are coming together with you, Lord, in agreement, because you are the Lord of hosts, and your angels are all surrounding our nation in order to fight spiritually against the forces of darkness, against the forces na mga nagnanais na makasira at gumawa ng hindi mabuti para sa aming bayan. This place, the Philippines, the Filipino people, we declare, belongs to the kingdom of God. Jesus Christ is the King of kings and Lord of lords of this nation. Even in our education system, even in our anything, Lord, in the pillars of society, we lift up your name, Lord. Para sa ganon, may tunay pagbabalik loob sa inyo, Lord. There's gonna be revival. There's gonna be revival in this land, Lord. Before you come, Lord, maraming mga tao magsisipagbalik loob sa inyo. Mapupuno ang mga iglesia, Lord. Mapupuno ang mga house of worship, Lord. Because there'll be people who are so hungry after righteousness, and you are going to fill them. Many will cry because they are crying because of what they have done against you because of their sins. But they will repent and come before you, Lord. We speak a blessing to our people. We speak a blessing to our families. We speak a blessing wherever we go and whatever we do. And thank you, Lord, as you have promised. No longer will violence be heard in our land, no ruin or destruction within our borders. But we will call our walls salvation and our gates praise. We praise you, we bless you, Heavenly Father. And the King of Kings will sit upon the throne of the Philippines in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So be it. Amen. Amen. Po mo po. Sorry, can I have water? Hallelujah. Thank you, Jesus. Last time po na I was here, ay akin pong ipinahayag ang buwan na noon ay Tammuz. And it so happened na nandito uli ako. Kaya yung susunod na buwan naman ang aking sasabihin sa inyo. Ito pong buwan na ito is called Av. A-V. A-V. It's a month of Av. Ang ibig pong sabihin ng Av ay shortcut ng Abba. It means Father. Father. At ito po ay nagsimula from July 26. Kasi usually 25, ang kanila pong day starts in the evening up to the next day ng evening uli. Thank you. Kaya, it will fall on 26 and it will end on the Sunday night of August 24. At ito po yung 5th month of God's spiritual calendar. Nakukuha niyo po yun. We need to have eyes to see and ears to hear what the Lord is saying. So, babasahin ko po ano ang mga ganap, ika nga historically, kung ano ang ganap sa panahong ito ng Av. Sa calendar ngayon is, kung ikukumpara sa Gregorian calendar, is from July 26 until August 24. So una pong babasahin natin ay something had happened nung araw na iyon. Let's see the book of Numbers chapter 33. Book of Numbers
chapter 33 from verses 38 and 39. Book of Numbers, chapter 33, verse 38 and verse 39. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, I will read it po sa English. Numbers chapter 33, 38 and 39. Sabi po dito, at the Lord's command, I'm reading from CSB. The priest Aaron climbed Mount Hor and died there on the first day of the 5th month in the 40th year after the Israelites went out of the land of Egypt. Alam niyo po, napaka-specific ni Lord. So we will see yung mga bagay na sinasabi niya. Sasabi niya, yung unang araw ng Av, nitong araw na ito, I'll read it po in Tagalog. Sabi niya, noon, doong araw na yon, sinabi na niya kay Aaron, halika na niya, pumanik ka na dito, magpaalam ka na sa lahat, kukunin na kita. Sana nga, no, pwede bang ganun ng tayo, no? Pero hindi po, ano, hindi naman pare-parehas, ano. Itignan ko po yan in Tagalog. Numbers 33, 38, and 39. Numbers 33, 38 and 39. Sabi niya, sa utos ni Yahweh, si Aaron ay umahon sa bundok ng Hor. Namatay siya noon sa gulang na 123 taon. Nung unang araw ng ikalimang buwan, 40 taon mula nang umalis sila sa Ehipto. So, Aaron was 3 years older than, kung ikukumpara mo, Moses also died by the age of 120. And Aaron died at the age of 123. Specific yun. So dito, on the first day of Av, Aaron, the high priest, died at the age of 123. Interestingly, ang number ng kamatayan niya ay 1, 2, 3. Diba, no? 1, 2, 3. What does 1, 2, 3 means? Diba, no? One, of course, there is one God. Tapos in 3 divine persons. Diba? One is always connected with the Father because there is only one God. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah. Diba? But 2 speaks about the Lord Jesus because he's between the Father and the Holy Spirit. And the flesh and God, and the Word became flesh and dwelt among us. And then the third is the Holy Spirit. So, dun pa lang, ako po, itong sinabi kong ito, they didn't tell me. I just knew it from the Word. Na God has a purpose with numberings. Kasi po, ang ating Panginoon gives seasons, yung kapanahunan. So, kailangan naiintindihan natin what season are we in. So, we will understand better. Pero syempre po, if you will look at the number of 120, what does 120 means? There are 3 generations. One generation is 40. So si Moises has 3 generations. One, the first one, when he was a prince in Egypt. The second one, when umalis siya sa Egypt and became a shepherd. And that is where he met the Lord. And the last 40 years of his life is when he served the Lord in the wilderness. He took all the Israelites from Egypt to, at the end, doon na lang sa huli. But Joshua will be the one to cross, not Moses. Meron ding ibig sabihin yon. Law cannot cross, but grace will cross. Joshua, his name is Savior. Yeshua. Then we became Joshua. Yan, he was the one to cross. Kung inisip nyo na si Moises lang ang nakaranas ng
open sea, the Red Sea was parted. Joshua has the same experience, but it is with the next na pag-cross nila, they have to face another. Kailangan din nilang maranasan yon that they have to cross ng kamukha ni Moises. Because at that time, lahat ng mga matatanda, lalo ng mga lalaki, they all passed away. Kaya the new generation has to cross and they have to experience the same crossing just like the Red Sea. Nabanggit ko lang po ito. Anyway, what had happened during this time of una, nakita nga natin, Aaron, the first high priest, died at the age of 123. Kasi doon, yung binasa ko, was 38 only. Doon sa 39, Aaron was 123 years old when he died on Mount Hor. So, specific yon. He died on Mount Hor. It was Aaron. Ngayon, balikan natin yung Numbers chapter 13 to 14. It's too long, so sasabihin ko na lang sa inyo. Ganito rin ang pagkakataon, the same month, nung nagpadala ng scouts to check the promised land. There were 12 na pumunta doon. 12 meaning representing the 12 tribes of Israel. Bawat tribe, they were represented by one person that was selected para to scout out, tignan, tiktikan yung lupang pangako na pinangako ng Panginoon. So they were already there. 2 years has already passed since the time they have been from Egypt until that time. Maraming mga iba't ibang karanasan ang naranasan ng buong Israel. Kailangan silang magkaroon ng pagkakilala sa Diyos na buhay. Because they got used to the idols of Egypt. And so the Lord has to extract all idolatry sa kanilang buhay. And so they have to experience that there is only one God. Hear, O Israel, the Lord thy God is one. And He's the only one whom you are going to serve. He's the only one whom you're going to worship. Ngayon, sinasummarize ko na lang po. Pero I will read, let us read. So, tinatake down nyo na lang yung Numbers chapters 13 and 14. Basahin nyo na lang yan sa inyong tahanan. Pero tignan natin yung Numbers chapter 14, verse 26. Numbers chapter 14, verse 26. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo. Ayan, narinig niyo yun? Pagrereklamo. Pwede ba nating sabihin, aray? Diba, no? Lahat naman tayo nagrereklamo. Meron bang panahon na hindi kayo nagreklamo? Wala, no? Lahat tayo. Bahagi doon. Pero ito is different. Nagre-reklamo sila laban sa Diyos. And that is different. May ba yun? Pangklase yun. Sabi niya, hanggang ngayon, patuloy pa ang mga Israelita sa pagre-reklamo laban sa akin. Ano sabi ni Lord? Against me. How long must I endure this evil community that keeps complaining about me? I have heard the Israelites' complaints that they make against me. Sabi niya. Masakit yun. So, you raise it up in English, I'll read it in Tagalog. In verse 28, sabihin niyo sa kanila na itong ipinasasabi ko. Buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang, sa mga nasama sa senso, sa makatuwid ay yaong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kina Caleb at Josue. Ang makararating lamang doon ay ang inyong mga anak na sinasabi ninyong mabibihag ng kaaway. Sila ang maninirahan doon. Ngunit mamamatay kayo dito sa ilang. Ang mga anak ninyo'y magpapalaboy-laboy rito sa loob ng 40 taon hanggang hindi kayo namamatay na lahat. Ito ang kabayaran
ng inyong kasamaan. Ang 40 araw na paniniktik ninyo sa lupaing yaon ay tutumbasan ko ng 40 taon ang pagpapahirap upang madama ninyo ang aking puot sa loob ng panahong yaon. Akong si Yahweh ang may sabi nito at gagawin ko ito sa masamang bayang ito, mamamatay sila rito sa ilang. Anong sasabihin natin? Aroy, sorry for them. Pero alam niyo po, sumasalamin din yan sa atin. Hindi lamang ang isang bayang Israel, di ba, ang sinabi ng Panginoon, na isulat ang mga bagay na ito para pag-isipan natin na huwag nating gayahin ang mga bagay na ginawa nila. Mag-iba na tayo. And it was at this time, kaya basahin niyo yung buong chapters 13 and 14. Sino yung sinasabi niya na mga kasama sa senso? Doon sa census, Numbers chapter 1. Doon sa Numbers chapter 1, especially verses 45 and 46. Nandyan pa kayo? Okay. I just want to make sure na kayo gising. Kayo matutulog. Mapupunta sa dagat-dagatang apoy ang tulog. Di ba, no? Panahon ng pangangaral, natutulog ka. Okay. Numbers chapter 1, verse 45 and verse 46. Ito pong chapter na ito ay binilang lahat ang mga 20 ang edad papataas. Kaya nga tinawag na numbers kasi they were numbered. This time, sabi ng Panginoon, I want to know the number of people na pwedeng at ready makipagdigma sapagkat mahaharap kayo sa digmaan. And so, nandyan lahat ang nakatala sa lipi ni Ruben, Simeon, Gad, Judah, Issachar, Zebulun, Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Aser, Naphtali. Then, in verses 44 and 45, lahat ng lalaki sa Israel, mula sa 20 taon pataas, ay itinala nga ni Moises at Aaron sa tulong ng mga pinuno ng bawat lipi. At ang kabuuan ay 603,550. Exact. Except for the Levites. Hindi sila nakalagay dito. Because the Levites were separated to serve the Lord. Itong 12 ito, kung makikita nyo, wala rin dito si Joseph. Pero, doble ang bilang niya, Ephraim and Manasseh. Ephraim and Manasseh ay anak ni Joseph. Sila ang nabilang, Joseph was not, pero yung isa pa, which is the Levites were not included in the census because the Levites, sila yung mga maglilingkod sa Diyos, so hindi sila kasamang ibinilang. So, ibig sabihin, nung panahon na yon, during this period of time, in the month of Av, that was the time na nakinig sila sa bad report instead of the good report. Yung bad report, 10. Yung good report, 2. Pero sinong nalugi? Majority does not always win. You have to listen to God. Kaya nga po, not only do we see with the eyes of the Lord, but we also hear with the ears of the Lord. Be careful sa iyong pinapakinggan sapagkat marami ang nagagawa. Lalo na ngayon, usong-uso yun, ano? Si Marites. Mare, anong latest? Tinatawanan na lang natin, pero totoo. Nagbago na yata yung name niya eh. Ano? Meron na nga siyang bagong name. Alam nyo, kung tayo'y nakikibalita lang, anong balita? Teka, naranasan nyo na ba yung game ng telephone? Yung game na telephone. Yung isa, yung una, nagbigay siya ng unang sinabi na
kanyang sasabihin sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa mga. Yung sinabi nung una at yung huling sinabi ay hindi magkaparehas. Di ba, no? Naintindihan nyo yun, di ba? Sabi ni ganito. Natatawa na ako sa sarili ko eh. Kaya alam nyo, hindi ako marunong mag-joke. Kasi tumatawa ko, ako muna tumatawa. Kung minsan, tinatawanan nila ako dahil sa tawa ko, hindi dun sa joke ko. I'm not a joker. Di ba may mga taong seryoso magpapajoke? Tapos nun eh, tatawa ka, siya hindi. Anyway. Halimbawa, sila may balita. Yung kapitbahay ko, 3 ang paa. Yung ipinanganak na bata, 3 paa. Halimbawa, ganun na lang kasimpleng sinabi. Yung susunod, yung susunod, yung susunod. Bandang huli, octopus. 8 na ang kanyang paa. Pwede na siya sa circus. Di ba ganun? I'm telling you the truth. Sumali kayo sa susunod. Tingnan natin how good you are in listening. Kaya nga alam niyo po, the Israelites believed the 10. Kasi wala naman sila doon. These people gave a bad report. Namatay din yung 10 yon. The Lord was very angry with them. Sabi nila, yes, the land is good, flowing with milk and honey, but, sabi nila, pero, nandyan ang mga higante. Di natin sila kaya, tatangkad nila, tataas nila. Sabi naman ni Josue at ni Caleb, hindi, kayang-kaya ng Panginoon yan. He is the head of the armies of the living God, and He will show us the way, and kaya natin yan. Kaya lang, ang mga tao, they listened to the 10. So they started to cry. Makikita niyo dyan, dun sa Numbers chapter 33, yun, dun sa chapters 13 and 14 na yan. So they were judged because of their rebellion. Kaya alam niyo po, reports can either make us or break us. Kaya pag mayroon kayo ng balita, maraming balita, pero marami rin fake. Alin ang balitang hinahanap nyo? Balitang sa Diyos o balita dito sa mundo? Kung lagi kayo nakatuon sa mga balita dito sa mundo, makamundo pa tayo. Kung tayo nakatuon lagi sa mabuting balita ng Panginoon, yun ang nasa isip natin, yun ang nasa puso natin. So which one? Alin ang pipili natin? So during this period of time, they had hard of hearing. And the Lord was already very angry, di ba? Naggalit siya. Hallelujah. Mabuti na lang. Wala tayo nun. Baka kasama rin tayo doon. Di ba? Yung sinabi. 14. Mula dun sa Numbers chapter 14 from verses 26 to 38. Nandyan yung parusa. Sabi ng Panginoon, He told Moses at Aaron. Let's go back to that. Numbers chapter 14, verse 26. Hanggang ngayon, patuloy pa ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin niyo sa kanila na itong pinasasabi ko. Buhay akong si Yahweh, gagawin ko sa inyo ang narinig kong pinag-uusapan ninyo. Kayo'y mamamatay dito sa ilang sa mga nasama sa senso sa makatwid ay yaong mula sa 20 taon pataas. Isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko maliban kina Caleb at Joshua. They have waited for that for more than 400 years. They were under slavery for more than 400 years. And now, they're already set free. But their hearts are not yet free.
Physically, inilabas sila ng Panginoon. Pero ang puso nila, nakatali pa rin sa Ehipto. Complaining, lahat. Yan din ang sinasabi sa bagong tipan, di ba? Stop complaining. Instead, speak the words that will warm the heart of God. Whatever is true, whatever is lovely, whatever is of good report, think about these things. Kapag yan ang iniisip mo, yan din ang lalabas sa bibig mo. So, ine-entertain mo sa iyong kaisipan ay mga bagay na negatibo ang lalabas sa bibig mo. No doubt about it. Sinasabi ko na, yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, what did they do? Kailan nangyari yun? It was on the 9th of Av. Kaya ngayon, kino-commemorate nila yun by fasting and mourning. Magmula nung nangyari yun, hanggang sa panahon ngayon, they remember the 9th of Av. And you know the 9th of Av in the Hebraic calendar, it is today, August 3. Today. Alam niyo po, God is always on time. The 9th of Av, yun. They commemorate it. Pero bago yan, let us read the background of this. Aside from the bad report dito, in Numbers chapter 13 and chapter 14, nangyari din na yung templo ay nasira sa araw na ito. Yun ang tinutukoy ko. The 9th of Av, kino-commemorate nila yan because the destruction of the first and second temple was on the same day. Kahit na hindi date, ibig sabihin year. It wasn't on the same year. Yung una, yung nasira yung templo that was built by Solomon. And then the other one, when Jesus was there. After 70 years, doon, AD 70, then they demolished the temple again. It was on the 9th of Av. It is today. Let's read 2 Kings 25. Ikalawang hari, so that you will see the background. Nandiyan pa kayo? Yes. Are you sure? Yes. Okay, walang matutulog. 2 Kings 25. Verses 8 and 9. 2 Kings 25 verses 8 and 9. Nang ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing-anim na taon sa paghahari ni Nebuchadnezzar, pinasok ni Nebuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala siyang itinira. Teka, tignan nyo, no? Sinabi niya, ikapitong araw ng ikalimang buwan ng ikalabing-anim na taon ng paghahari ni Nebuchadnezzar. That is Nebuchadnezzar. Pinasok ni Nebuzaradan, yun ang kanyang general sa Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod, at sinunog nila ang templo. Ngayon, 2 Kings 25 verses 11 hanggang 21, doon natin makikita sabi doon, dinalan niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang mga haliging tanso, patungang tanso at ang dagat na tanso sa templo ay tinanggal nila. Pinagpira-piraso at dinala sa Babylonia. Kinuha rin nila ang mga kagamitan sa templo, palayok, pala, sisidlan ng abo, plato, sunugan ng kamanyang at ang lahat ng kagamitang tanso. Kinuha rin nila ang mangkok na ginto, at ang gintong sunugan ng kamanyang at lahat ng kasangkapang ginto at pilak.
ang mga haliging tanso, ang dagat-dagatang tanso at ang patungang nito ay hindi na nila tinimbang pagkat napakabigat. Ang taas ng isang haligi ay 27 talampakan at may pinaka-ulong mabigat na 4 na talampakan ng taas. Nababalot ito ng palamuting tanso. Nilala ang iba at ang iba na may kahugis ng bunga ng granada. So what happened? It says here on the 7th day, Let's read Jeremiah 52. Kasi ang pinag-uusapan, 9th day. Jeremiah 52, I'm giving you a background kasi ang Biblia po hindi nagkakamali. Kung merong mga days na hindi magkapares, may sinasabi dito. It will be explained by the other parts of the Bible. Jeremiah 52, verse 12. Jeremiah 52, verse 12. Nang ikasampung araw ng ikalimang buwan, 19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor sa Babylonia, si Nebuzaradan, kapitan ng mga bantay ng hari, ay nagpunta sa Jerusalem. Verse 13, sinunog niya ang bahay ni Yahweh, ang palasyo ng hari at lahat ng bahay roon, pati ang mga tahanan ng mga kilalang tao. Ang pader sa palibot ng Jerusalem ay ginaba ng mga Kaldeo na kasama ng kapitan ng mga bantay. Binihag ni Nebuzaradan ang mga taong nalabi sa lungsod, ang mga tumakas patungo sa hari ng Babylonia. No, what's that? Patungo sa hari ng Babylonia at ang mga nalabi sa mga manggagawa. Subalit iniwan niya ang ilan sa pinakadukha sa lupain upang gumawa sa mga ubasan at bukiran. Sinirang lahat ng mga Kaldeo ang haliging tanso sa bahay ni Yahweh. At yun, tuloy nyo na lang hanggang verse 21 yun. So it says on the 10th day of the 5th month. Ngayon, akala ko ba 9th day? Kasi ganito nangyari. Pumasok sila on the 7th day. Pagpasok nila ng 7th day, nagpiesta muna yung mga Babylonia. Yay! Panalo kami! Panalo! Nagpiesta sila. So 7th day, 8th day, on the 9th day in the afternoon, sinunog nila ang templo. At hanggang on the 10th day, nasusunog ang templo. Pero, pinagkaisahan ng mga Israelita na sila ay mag-aayuno at aalalahan nito on the 9th day. Kasi doon sa araw na yon, between the 9th and the 10th, doon sinunog hanggang sa 10, on the 10th day of Ab, ay nasusunog ang templo. Siyempre, malaki yung templo, hindi naman ganun. Ano ka ng konting fire dito, ayan lang, tapos na. Hindi. The whole temple was burned. The palaces, lahat, sinunog nila. And it is on the 9th day of Av to commemorate. And it did not only happen once. When Jesus was in the New Testament and Jesus said, he was crying, umiiyak siya. If only, sabi niya, you know who is before you. Kung alam niyo lang kung sino nasa harapan ninyo. And it was already Jesus. It was the only begotten Son of God. He came to His own, and His own did not receive Him. John chapter 1, nandoon yon. Dumating siya, pero ang mga tao, they didn't recognize Him. He came to His own, but His own didn't recognize Him. Jesus was crying. Jesus cried over Lazarus, yes, but He cried over the people in Jerusalem. Sabi niya, di ba? Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Bah, sabi naman, the temple? It took them how many years? 46 years, 45 years to build it. And it will be destroyed and the 3rd day, may tatayo uli. Jesus was referring to Himself. Mamatay man ako, on the 3rd day, I will rise again from the dead. Pero ang inisip ng mga tao, yung templo na yon. Yun ang second temple. After the Babylonian captivity, at naipatayo nila uli ito,
until Jesus has to come and will have to preach in the temple area, lahat. Pinrepair nila yan for the Lord. But Jesus was crying because Jesus is the greatest of all the prophets. He is the shepherd. He's everything. He's the Savior, lahat. They didn't recognize. They were looking for a king. Jesus is the King of kings and Lord of lords. Yes, but the first time na siya'y dumating, He's a Savior, tagapagligtas, born in a manger, grew up like an ordinary person, died on the cross for our sake, died, then put in the grave, and then the third day He rose again from the dead. That next time that He will come, yun ang ina-expect nila. Because there are two parts of the prophecies mula sa lumang tipan, the first and second coming. The second coming, they want Him to be the king. Because when Jesus will come, that second time, He will be coming from heaven, going down to the earth, riding on a horse, and His name is the Word. And out of His mouth is the sword, because it is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Yun ang in-expect nila. They want a king to deliver them from the Romans at that time. But Jesus came, went inside, riding in a donkey. The donkey symbolizes peace, but the horse symbolizes war. The first time Jesus had come as riding on a donkey, but second time He will come, not anymore in the crib, but He will come as a conqueror. All those who reject Him, they will be rejected by God as well. So ngayon, na-reconcile na natin, why is it 7th, pagkatapos 10th? Because pumasok muna sila, they celebrated their victory by eating and drinking, vandalizing the holy place. They continued through the night of Av, they set fire to the temple, and it burned through the night, and wall, pati na wall, unto the 10th day. So the temple, nakapasok ang kalaban, it was defiled on the 7th, set ablaze on the 9th, and burned till the 10th. The second temple, ganyan din. It was set fire before sunset of the 9th day and burned through the most of the 10th day. Same scenario. Kaya nga, let us learn from them. Pero alam niyo po, God is good. The name of the month is Av. It's a shortcut of Abba, Father. Kung niyo pong naalala, last time na sabi ko, it is a month of destruction and judgment, but God wants repentance. Anong nangyari? It's low back. Am I too loud? I hope not. Because you have to listen very carefully. Kaya lang, napakaraming nangyari in July. Isn't it? That is a signal for us to keep on praying so that people will repent. Hindi lang sa ating bayan, all over. Maraming nangyari. Because it is the season of judgment of the Lord. Ang sinasabi ng Panginoon na judgment para sila'y parusahan, kundi ito ay pamamalo ng Panginoon para madisiplina ang mga tao. They need to go back and look at the Lord again. They become so comfortable sa buhay nila, they don't know about God anymore. Katulad din ang nangyari sa atin. But it was in the month of April, March, April, nung nangyari yung COVID. What is that month? It was the first month of Nisan. That month. That was the day na they were liberated from Egypt, going to the promised land. Kaya, we need to know the signs and the seasons, the times and the seasons,
Yung tinatawag nilang, hindi yung chronos. Yung chronos ay yung dito sa watch natin. It has to be kairos. Yung chronos, yung oras natin. 12 noon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 24 hours. That's the chronos, chronology. Kaya mayroon tayong mga watches. But the Lord is not saying about the chronos. He's saying about the kairos. Ibig sabihin nun, there is a time for everything. A time to be born and a time to die. A time to gather stones and a time to throw stones. A time to love and a time to hate. There is a time for everything. Kaya nga, our spiritual antenna, taas natin. Listen carefully. And at the same time, raise up your antenna so that you will hear the voice of the Lord. Kailangan nating marinig. Hindi kayo aasa sa akin lang. Ako naririnig ko ang Panginoon, but every one of us need to listen carefully to the Lord with what God has to tell us. Tanungin niyo siya. You have to ask it. Personal yan. Has to be personal. It's not second hand. Kaya nga kapag nakinig ka lang sa sinabi ng sinabi, nagkabuhol-buhol na yung sinabi. Bandang huli, 3 lang yung legs, naging 10 na. Eh yung original, 3 lang. Eh sinabi ng bandang huli, octopus na siya. Because we cannot rely on what others will say. We have to ask God. It's personal. Personal yan. Kaya nga, in the New Testament, personal Savior. Personal. Person to person. Hindi ko mo ganito, tapos ganyan na rin sila. Hindi. I have to listen to the Lord. You have to listen to the Lord as well. Sapagkat mayroong inihanda ang Panginoon sa bawat isa sa atin na ikaw lang ang makagagawa at walang sino mang makagagawa nun kundi ikaw. Kaya kapag hindi mo narinig ang pinagagawa niya, sorry ka lang, the opportunity has passed you. Mawawala yun. Because the Kairos time, inaabangan yan. Every month is always a new beginning. Palaging bago yan. Because God is saying, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Diba? Kaya from then on, yung libro ni Jeremiah, there was another book, Lamentation. They lament, they cried, because why did they not listen to the prophet Jeremiah nung sinabi niya ang mga bagay na mangyayari? They did not listen to him. That's why Jeremiah was called the weeping prophet. He cried and cried on behalf of the people. Nahirapan pa si Jeremiah. Sinasabi na nga niya yung totoo. Siya pa ang pinahirapan dahil to. That's why Jeremiah was crying. Iyak nang iyak si Jeremiah. Sabi niya, Lord, sinabi ko na po. Tigas talaga ng ulo nila, sabi niya. Pero ikaw din, patitigasin ko rin yung noo mo. Hindi ka nila masasaktan, sabi niya. And Jeremiah, nung siya pinapunta ng Panginoon sa mga Israelite, bata pa siya. Hindi siya matanda. Bata. Sinabi niya sa mga tao, Lord, sabi niya, hindi ko kaya kasi bata pa ako. Sa totoo lang, edad din sinasabi niya. Because noon, yung mga matatanda, yung may edad, yung mga SC, nakamukha ko. Pero alam nyo, God uses the youth. Amen. God uses the youth. The youth have their fresh anointing from the Lord. Bago. Sometimes, pag kayo may edad na, you hang on to your old anointing. No, we need to hang on to a new anointing even if nagkakaedad na tayo. Because God is looking at us and we need to look at Him as well at makipag-partner tayo sa Kanya sa panahon at kapanahunan na itinatakda niya. Pero ang mga kabataan, they have the same. Amen. Kaya yan, yung mga panahon ni Pastor Sam, pababa. Pero tayo naman, huwag kayo mag-alala. Maganda pa rin tayo. Amen?
May tikas pa rin naman ang ating likod. Kaya pa nating umakyat sa stairs at bumaba. Di ba? Kaya pa nating magbuhat, pero konti-konti lang. Huwag naman dadagdagan. Baka sumakit si Mr. Tuhod. At si Miss Tuhod, sasakit. Pero alam nyo, ang katawan lang ang tumatanda. But the spirit, hindi tumatanda yan. The soul, hindi tumatanda yan. Kaya doon tayo magko-concentrate. What God wants us to do, let's do it. Amen. This time, God is stirring up the whole earth for the Kairos time. Para alam natin. There is a time for mourning, but God is our Abba Father. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Jesus taught us the way to the Father. Diba? Sabi niya. Kaya anong sinasabi ng mga alagad? Show us the Father, sabi ni Jesus. If you have seen me, you have seen the Father. Kung nakikita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Because in the Old Testament, you cannot look at God, you will die. Nobody. He comes with the clouds, He comes with the rain, He comes with the storm, He comes with grumbling, lahat, earthquakes and lahat. But then, the still small voice, yun ang pakikinggan mo. Just like when Elijah nagtampo siya sa mga tao after the Mount Carmel, na kanyang pinakita that God is the true God at lahat ng mga tao, they bow down to the Lord. But after that, Jezebel was trying to chase his life. Sabi niya, pinapatay mo yung aking mga saserdote, ikaw din. Sabi niya. So he ran. Pero ang tanong ni Lord, sabi niya, Elijah, at andito ka? Sakit naman na, no? Pupunta ko kay Lord, sabi niya sa akin, at andito ka? Sinabi naman yung totoo, kasi po, masakit ang loob ko. Ako na lang po naiwang propeta. Lahat po wala na. Ngayon, gusto pa nila akong patayin. Ano sabi ni Lord? Tindig kang mabuti. Sabi niya, hindi pa ako tapos sa'yo. Meron pa akong inireserbang 7,000 hindi sumasamba ng Diyos-Diyosan. Hindi ka nag-iisa. Hallelujah! Meron ka pang gagawin. Sabi niya, i-anoint mo muna itong si Hazael, i-anoint mo muna yung kasunod mo, si Elisha. So may balabal si Elijah. Diba? May balabal. And Elisha inherited yung balabal na yon. So, alam niyo ba kung paano nag-part yung Red Sea, paano nag-part yung River Jordan? Naranasan din ni Elisha. Where is the God of Elijah? Di ba sabi niya? Kinuha niya ganun yung balabal, he struck the water, and he went through the river without getting wet. And then it closed back after him. God is a God of miracles. He can be during Moses' time, He can be in Joshua's time, He can be in Elijah's time, and He can be today. We can walk on water. If the water will not part, we can go through it. Di ba? Hindi man hahawiin ng Panginoon ng tubig para sa iyo, para ikaw ay lumakad sa walang tubig. Dahil hindi ka naman talaga taga-tubig, hindi ka naman isda. Di ba? Hindi naman tayo Jezebel, yung isda. Wala tayong gills, yung pwedeng huminga sa baba. Pero sabi ng Lord, you can walk on water. If you believe, you will receive whatever you need for life and godliness. We can walk on water. Hindi naman yung literal, susubukin mo. O, tignan ko nga, punta ka sa swimming pool. Kuminsan kasi may mga bahaging literal at may mga bagay na sinasabi ni Lord, spiritual. You can walk on water even on thin ice because sabi ni Lord, you walk by faith and not
by sight. Diba? Lumalakad tayo. Kahit na madali mang nasa harapan mo. Pastor Sam has already preached that. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Amen? Hawak ka lang kay Lord. Basta nakahawak ka sa Kanya, hindi ka malulunod. Hindi ka masusunog. Hindi ka mawawala. San tayo? Kanino tayo nakikinig? Kanino? Pero sandali, di pa ako tapos. Meron pang 15th day of Av. On the 9th day, they were crying and commemorating ng kanilang destruction of the temple at yung hindi sila nakakross. There was 38 more years na kanilang pagbabata until all those grumblers died in the desert. What do they call that? It was on the 15th of day of Av. It signifies rebirth after destruction. It is a day of new beginning. It is the end of dying in the desert. So 38 years more, nakadalawang taon na sila, plus 38, 40 years. What am I talking about? Yung nandun sila sa spy, di ba? They're about to cross. Pero yung 10, hindi nakinig sa sinabi ng Diyos. Dalawa lang kasi yung nagsasalita, si Caleb at si Joshua. Pinakinggan nila yung 10, na parusahan sila doon, 38 more years ang kanilang pinaghintay upang ang lahat ng nagreklamo ay nangamatay sa disyerto. Binasa natin. Diba? Pagkatapos noon, on the same month, it's called the 15th day of Av this time. On the 9th, they were crying, but they are also celebrating. At the end of the 38 years, they're about to cross. And it was what they call the rebirth. Ang pagpapanauli. Alam niyo po, yung grumbling natin, yung pagrereklamo natin has to die. Kailangang mamatay yon. Because hanggat hindi tayo mamamatay sa lumang buhay, ay hindi tayo magkakaroon ng bagong buhay. We have to die to the old self and step up into the new life that God is giving. Kung hindi, marami pa tayong bit-bit sa ating sarili. Marami tayong mga naunsyame kung ano, hindi nagawa ito, hindi nagawa yun. Di ako pinag-aral, di ako binigyan ng ganito. Ang dami-dami. Kung reklamo na lang ng reklamo ang maririnig ng Diyos sa bibig mo, ganon ang nangyayari sa iyo. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, bago kang nilalang, bago ang lalabas sa bibig mo, sapagkat nakikinig ka sa sinasabi ng Diyos, so magbabago ang sinasabi ng bibig mo. And now, they are ready to enter the promised land. After yung 603,000, eksakto pa, di ba, no? Kung ilan yung binilang, from 20 years old and above. Yung mga bata, siyempre, 20 sila noon, plus 38, ilan na sila ngayon? Di 48 na sila, di ba? I'm right? 20 plus 38. 58. 58? Sorry, nagkamali pa ako ng mathematics ko. Simple na lang. Di ba? 58 years old na sila by that time. Now, they are ready to cross. Kaya kung 58 years old ka na ngayon, huwag kang maghihina. Huwag mong sabihin, Lord, 58 na ako, wala na akong gano'ng magawa. Siguro nang ako'y bata-bata ng mga 20. Nung 20, hindi ka pa handa. Nakunin mo ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng Panginoon because you lack experience from the Lord. Pero kapag ikaw ay nasa tamang gulang na, now, the Lord will release the anointing on you because you are ready to receive it. You are ready to walk in the newness of life na binibigay ni Lord sa iyo.
Amen. Amen. Now, that's why in the time of Joshua, they're called the chosen generation. The Joshua generation. But by that time, may edad na rin si May edad na rin si Joshua. Later on, he died at the age of 110. Pero he was ready to fight. And Caleb, matanda na rin siya noon, pero sabi niya, bigay mo sa akin ang bundok, kaya ko yan. Nandun sa mga bundok, yung mga higante, kaya ko yan, sabi niya. The day before, 38 years ago, and now, I still have that strength to conquer my own giants. Amen ba? Nandiyan pa kayo? Buhay pa? Humihinga pa ba? Hallelujah! Now, meron pa akong sandali lang, meron pa. Can we show Simeon? Di ba 12 yung anak ni Jacob? Now, they're preparing it. Si Simeon is connected with this month. Kasi bawat isa sa kanila has a month. I'll come here. Yan ang 12 tribes of Israel. Wala akong stick. Do you have any stick? Drumstick. Wag yung totoong drumstick yung drumstick sa Can I borrow? Makinig! Kahit di ako marunong. Pinapatawa ko lang kayo, wala matutulog. Okay. Reuben was the firstborn. Here. But, he did not inherit, hindi niya na-inherit yung double portion because he did something else. Ngayon, followed by Simeon. Here. Si Reuben was represented by water, like that. But Simeon is called the hearing gate. Hearing. Makinig. Although Simeon, hindi rin siya nag-inherit. He did not inherit the right of the firstborn. Nilagpasan siya talaga. Kaya alam niyo po, tatandaan ninyo, kahit na kayo'y panganay, if you are not fulfilling what God is doing, He will give it to another one. The Lord, tandaan niyo yun. Kapag hindi mo kinuha at tinindigan ang mga sinabi ng Panginoon at ikaw pa nagiging dahilan para maging problema ng iba, ililipat ng Panginoon ang pagkapanganay. First, it was Reuben, but also it was not Simeon. Kasi si Simeon at si Levi, meron silang ginawa. During the time, when yung sister nila, si Dina, merong gumawa ng di mabuti sa kanya, pero gusto siyang pakasalan. Sabi nila, sige, kailangan maging kamukha muna namin kayo, magpa-circumcise muna kayo. Eh dahil hindi nang nag-circumcise, pinatay nila lahat yun. But later on, Levi changed his heart. He was on the Lord's side. Siya ang napunta sa Lord's side, Levi. So he was redeemed because of that. Nagpakababa siya. And he became on the Lord's side. Siya ay, nung tinatanong ni Moses, sino sa inyong lahat will be on the side of the Lord after the, yung mountain top experience niya, tapos binagsak niya yung tablets of stone. So all the Levites went on the side of Moses. So they were selected to be the priests. And even Moses was from Levi, and Aaron, the high priest, was also a Levite, from the tribe of Levi. Siya ay binigyan ng Panginoon because he humbled himself, and so the Lord gave him another chance. But Simeon remained silent.
Pero si Simeon, hindi siya nagreklamo kung bakit hindi siya ang napili. Kanino napunta? Kay Joseph. The birthright went to Joseph. Kaya double yung binigay sa kanya ng Panginoon. This one, Joseph, he will increase the sheaf of grain. E tignan niya, water, hearing gate, attached. The breastplate of the high priest. Judah, from the tribe of Judah came the Lord Jesus Christ. The tribe of Judah. Dito, from Judah. And then, this is his symbol. Yan ang kanilang mga bandera. Judge and snake. Naphtali is my struggle, deer. God is good fortune, warrior, tents. Asher is happy tree. Issachar, there is a reward, the donkey. Zebulun, dwelling. Joseph, he will increase. And Benjamin, son of the right hand. If you remember, who is under Benjamin? Saul, under Benjamin. But later on, Judah took over because David was from the line of Judah. Amen. Do you understand? Ito pong aking pangangaral ngayon ay teaching at the same time. But you need to understand, the rights and privileges na nasa sa atin ngayon is dependent upon our obedience to the Lord. Pag masunurin ka, the Lord will increase the blessing. Pero kapag hindi, malalagpasan ka na ng iba. Sa iba ibibigat. Pero alam nyo, sinabi naman dun sa bagong tipan, the gifts and the calling of the Lord are irrevocable. Kaya nga, we can cry to the Father, Abba, Father, give me another chance. Kaya nga, dun sa Luke chapter 15, di ba? Yung alibughang anak, yung panganay nasa Panginoon na sana, he's always there. Pero nagselos pa siya dun sa kapatid na nagbalik loob. Mas binigyan ng Panginoon ng favor yung nagbalik loob at binigay sa kanya uli yung mga bagay na nawala sa kanya. Habang yung panganay na nasa tabi niya, nagmumukmuk sa labas. Kaya depende na lang. Kung hanggang ngayon, nagmumukmuk ka pa rin, matatabunan ka na ng iba. Pero meron pa akong gustong pakitang isa. Ito po, inyo pong napanood ng Ten Commandments? Is there anyone na na-miss ninyo sa buhay ninyo na hindi nyo napanood ng Ten Commandments? Meron ba? Is there anyone who did not watch Ten Commandments by Cecil B. DeMille? Sino? Napanood nyo na? O sino yung hindi nakapanood? Ay, walang gustong mag-amin. Kung hindi nakapanood. Diba, kung makikita nyo, nung lumabas sila, parang magulo. Diba? When they were in the wilderness and the Lord has set up the tabernacle, if you remember last month, sabi ko, they were 11 months in one place from the giving of the law at hanggang sa building of the tabernacle. From then on, they walked this way. Ayan ang kampo ng Israel. Where's my stick? Nahulog ko na? Ito. Sorry. Very important ka. Here is Levi, dahil nasa sentro na siya ngayon. Because that speaks about the tabernacle. Sila kasi ang namamahala sa tabernakulo. They're in the middle. Ngayon, merong 4 na kampo na nakapaikot. In the northeast is the camp of Dan, symbolizing an eagle. Dan, Naphtali, and Asher, at that time, 157,600. The camp of Judah, tingnan mo, even the number of male, number 1 in Judah, 74,600 when they were counted. Look at the others.
Issachar, kasama niya sa camp of Judah, is 4,400. Zebulun is 57,400. So, pinakamarami ito, southeast. So, east and south. Diba, no? Tignan nyo na lang yung inyong mapa. Now, the camp of Reuben ay ito. Southwest. Reuben, 46,500. Simeon, 59,000. Gad, 45,600. And now, this side is the camp of Ephraim, which is Ephraim, Manasseh, and Benjamin. Kaya sabi ko sa inyo, Joseph nagkaroon ng doble. With Benjamin, yun. And then, ito nga, northeast. So, nung naglalakad sila sa disyerto, hindi sila parang crowd lang. They are on a formation because as early as their formation is the cross of the Lord Jesus Christ. Nandun na sa lumang tipan, ang krus, nagpapahayag ng ating Panginoon Kristo ay may papako sa krus ng Kalbaryo para sa ikaliligtas nating lahat. Doon pa lang sa formation nila, you will see the cross. Makita nyo yun? And now, in the New Testament, the Lord, the four gospel, the lion, the man, the ox, and the eagle, all represents the Lord Jesus Christ. Jesus is the center dito. This is the camp of Reuben, ito. Camp of Reuben there. The camp of Ephraim, ito. The camp of Judah, and the camp of Dan. Camp of Judah here, camp of Dan. Now let's go back to Simeon. Because this month is the month of Simeon. Ito. Can I see Simeon once again? Yun dun sa ano. I was supposed to forward one more picture sana, Simeon alone. Kaya lang, di ko na naipadala. Here. This is the month of hearing. Makinig. Pag hindi ka nakikinig, you will fail. Di ba? Sa klase. Di ba? Kung minsan, bakit ka nag-fail? Absent po. Siyempre, kung absent, natural, hindi ka nakapakinig. Di ba? Kaya huwag kang mag-absent. When it comes to the Lord, be present because God may be saying something and you did not hear it, lumagpas sa'yo. Amen? It is an encouragement for us, para sa ating lahat, makinig tayong mabuti. Kasi may sasabihin ng Panginoon sa atin, kay bata, kay matanda, whatever age, when it is your time, nakatagpuin ka ng Panginoon, huwag ka nang magtago. Sabihin mo, Lord, I am willing. I want you to be the Savior of my life. Amen po? But Simeon, I'll tell you about Simeon. He's the second son of Jacob and Leah. Ang kanya ay hearing. And at the same time, violence din. Kasi kinuwento ko na sa iyo kanina, si Simeon at Levi, pinatay nila yung lahat ng mga taong iyon habang nagpapagaling sila ng sugat nila from circumcision. Pero, ito yung historical actions niya. But at the same time, he's connected to the ear or hearing. Sapagkat itong panahon na ito, we need to heed God's warning. Alisin na natin ang mga negative na mga bagay. Kaya nga, makikita natin yon. Yung sinasabi ko sa inyo about yung violent part ni Simeon was in Genesis chapter 34. You read it. But at the same time, remember the lion. The Lion of Judah. This one. Who is the Lion of Judah? The Lord Jesus Christ. Kaya kung gusto niyo maging pusa lang, nasa sa inyo. Pero kung gusto kong maging leon,
Di ba yung pusa, sabi niya, meow. Walang tinig. Meow, meow. Magandang pet. Magandang pet ang ang akin pong kapatid, mahilig doon. They have a very good pet before. Pusa. Nangangalmot din. Di ba? But the lion, who would want to pet a lion? Meron? Nasa bakuran ninyo, pet. Every time, oh, ano yun? Hindi lang aso, tahon, wow, wow, wow. Ganun lang ang aso eh. Pero hindi yun, paano? O, di ba? Lakas ng boses niya. Pero tatandaan ninyo, may gumagaya sa lion. Diba? Sabi dun sa book of James, like a lion. Nagkukunwaring leon. Tinig lang, wala walang ngipin. Inalis na ni Lord ang lahat ng ngipin niya. Umaano na lang siya, umaatungo lang siya. Eh ikaw, you represent the real Lion of Judah. Sabi niya sa iyo, sabi niya, diba? Kung hanggang ngayon, di ka pala yun, bahala ka. Gusto mo, pusa ka lang. Pagharapin mo yung layo na at yung pusa. Sigurado gaganon yung pusa. Di ba? Tinatawanan niyo ko ha. Very good. It means naintindihan ninyo. Pero alam niyo, sabi ni Lord, later on, the lion and all the animals will be tame. Darating din ang panahon. Pero ngayon, nakikipaglaban talaga tayo. Labanan talaga, spiritual, hindi tao. Tandaan natin, hindi tao ang kalaban natin. Our enemy is Satan, the devil, and his demons. Kaya nga, binigyan tayo ng Panginoon ng armor, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the feet that brings good news, the shield of faith, and the sword of the Spirit, which is the word of God, and prayer. We need that. Araw-araw. Pag matutulog ka, huwag mong haalisin. Di ba, no? At the end of the day, kung nakasapatos ka, di ba alisin mo sapatos mo? Kasi sumakit na yung paa mo ng lalo na kung bakal. Di ba, no? Bakal lang pinasusuot eh, aray ko po. Sigurado, magkakaroon ka ng kalyo, doble-doble. Pero masabi ni Lord, spiritually, huwag mong aalisin. Because at the night time, oops, ayan na, nahulog na yung tubig ko. Ha? The enemy will try to deceive you in your mind. Kaya nga, laging nakalagay yan. Ako po, many times, I fight in my dreams. Talaga nakikipaglaban ako. In the name of Jesus. Lagi po yun. I fight even in my dreams. Kasi the enemy would like to attack. Kaya lang magigising ako. Umuungol lang pala ako. Kasi hindi naman nasa panaginip ko lang, di ba? But spiritually, I was fighting. Magigising ako. Hindi ako binabangungot. I was fighting spiritually. Kaya nga, the helmet of salvation, wag niyong iyaano. Every part of it, wag niyong ibababa. And every day, sasabihin niyo pa rin, Lord, suot ko pa ang helmet ng kaligtasan. Because the helmet protects our brain, protects our mind, protects from the fiery dart of the enemy. Unang-una lagi sa isip yan. Ganon din sa breastplate. Kaya nga may breastplate. Sa puso naman, yung palaso. Diba, no? The breastplate of righteousness is back to back. Sa harap at likod ang breastplate natin. Kung nakatalikod ka, igaganong ka man ng kalaban, hindi ka masasaktan. Because you are wearing your armor. Front and back. The breastplate of righteousness, ang katwiran at kabanalan.
The belt, lagi naka-attach yung breastplate at saka yung protection mo dito sa leg with the belt of truth. Kailangan makatotohanan ang mga bagay na sinasabi mo. We should not lie because the enemy is the liar, but not Jesus. Jesus is the truth. He will also protect our legs kasi kung titingnan niyo yung armor ng mga yan, pati legs, kasi the enemy can also papanaan niya yung mga legs natin. Hanggang tuhod yan. Tapos yung sapatos, hanggang dyan yan, hanggang sa tuhod, meron yun. The shield of faith, yung shield, hindi maliit, malaki. Yung magmula ulo hanggang paa, protektado ng shield mo. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. And of prayer. Kaya madalas, ang mga mananampalataya, nasasaktan. Sasaktan ka talaga ng kalaban. Ano ba ang trabaho niya? Steal, kill, destroy. Trabaho niya yan. Kaya huwag ka na magtaka. Pero tatandaan natin, hindi tao ang kalaban natin. The spiritual forces in heavenly places. Yun ang sinabi sa atin in the book of Ephesians chapter 6. Kaya nga, huwag na huwag tayong magpapadala sa Kanya. Our mind, sabi ng Panginoon, let's offer our lives as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable act of worship. Then, the transformation of our minds, magbago ang isip natin, magbago ang pananaw natin. Pag nagbago ang isip, magbabago ang emosyon, magbabago ang kilos, magbabago ang gawa, magbabago ang salita, lahat ay magbabago. Let us pray. Let us pray. Panginoon, we're so glad we belong to Jesus. We're so glad. Marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Inside the church, as well sa online. It's the same power, Lord, whom you send to those who are listening, who are not physically present here, Lord. You sent forth your word and healed them. Healing in their spirit, in their souls, in their bodies. And while kami naman, Lord, inside your house, this house should be called the house of prayer for all nations. Lord, help us to look above. Not even, Lord, yung aming makakayanan, kung ano man ang taas ng height namin. Ano mang kababa, ano mang kataas. It's not how we see things on earth, Lord. It's how we see Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, ang aming pananampalataya ay depende sa tao. Kasi ang tao, siya man, ay kailangan ding magbalik loob sa iyo. Lahat ng tao, nagkamali kami lahat. Ikaw lang, Panginoong Kristo, ang hindi. Kaya hindi ang taong tinitingnan namin. At hindi rin ang taong sinusunod namin. At hindi rin ang taong tinitingnan namin at para makriticize namin. We have to look at Jesus, the author and finisher of our faith. We can make mistakes. Magkaroon kami ng pagkukulang. Either ginawa namin ito talaga o hindi namin ginawa, naging pagkakasala pa sa amin. The sin of omission and the sin of commission. You admitted doing it when God told you to do it, you made a mistake.
You committed sin because you became disobedient to God. Jesus is speaking to you right in front of you now. I'll give you a few minutes. Hindi mo na kailangan sabihin sa iyong bibig, but in your mind, tell the Lord. Sabihin mo sa Panginoon, He cares. I have come, sabi niya. John chapter 10, verse 10, the second part, that you might have life, that you might have it more abundantly. I have come to care for you, whether you are young, middle-aged, or old, or very old. In His time, He makes all things beautiful in His time. Bawat isa sa amin ay may kapanahunan, Panginoon. When all our defenses, ibaba na namin lahat. Our defenses of brokenness. Hindi, sinaktan nila ako eh. Lord, sabi mo, baba mo yan. I will make you whole if you give me your brokenness, because I can make something beautiful out of your life. Nagkabasag-basag man. But Jesus can pick up the pieces one by one and He will put you together. And you will shine like a jewel. Because He makes things beautiful in His time. You might be a broken pot. I mean, Lord, I leak. Pero lahat ng dinadaanan mo, kahit na may butas, yung banga, tumutubo ang halaman. Tumutubo sapagkat nababasa sila. Kung ikaw naman ay bato, bato ang puso. Sabi ni Lord, I can give you a brand new heart. I will take away your stony heart and I will give you a heart soft. I can give you a soft heart. Whether you are young or not so young. Marami ng mga pagkakataon ang lumagpas sa buhay mo. There are many regrets. Sayang, sana. Pero tapos na yun, kapatid, tapos na yun. Hindi mo na mababalikan yun. From today, you can decide, Lord, from now on, I will walk with you. Kung bata ka pa, nagtatanong ka kung ano ang buhay, si Kristo ang totoong buhay. There is no greater life than to be with Jesus. The best life. Di mo may pagpapalit. Kahit sa kayamanan, titulo o ano man. Hindi ang pera sa bulsa ang nagpapaangat sa atin. Katuwiran at kabanalan ang magpapaangat sa ating buhay. Sinabi mo naman yan, Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi lang yung kaharian, katuwiran. Maging matuwid na pamumuhay, hindi baluktot. Hindi palitaw, lilitaw, lulubog. Hindi rin elevator, papataas, pababa. Remain steady with the Lord. Keep on. Even though you walk to the valley of the shadow of death, you will fear no evil. Kung may iniiyakan ka pa hanggang ngayon, ganitong ginawa nila sa akin nun, ganitong ginawa nila sa akin nun. Kapatid, nagpapabigat ng buhay mo yan. Take it off. Put it down.
Take your burdens to the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous to be moved. Cast your burdens on the Lord, for He cares for you. Cast it. Bigay mo. Release mo. Don't hold it. Be as light as a feather, so you can fly with the Lord. You can fly like an eagle. You can run and not be weary. You can walk and not faint. But if you have heavy burdens, it burdens you truly. It's too difficult. It's too hard. Look to Jesus. Look to Jesus. Look to Jesus. He is the only way. He is the only life. He is the only truth. Kuminsan kahit mga magulang, pag yung mga anak, may nagawang hindi mabuti, sakit-sakit ng loob mo, sa kabila ng pagpapalaki mo ng maayos, meron pa rin silang nagawa na hindi mabuti. Surrender them to the Lord because God has given them life. Meron siyang plano sa kanila. Hindi ikaw ang Diyos na makapagbabago sa kanila. Ang Panginoong Jesucristo lang ang makapagbabago ng sino man. If you have frustrations, bakit hindi ganito ang binigay sa akin? Bakit ganito ang binigay sa akin? Huwag kang maging tao na malapit ka na sa Panginoon. Nagseselos ka pa sa iba. Walang selos sa kaharian ng Diyos sapagkat lahat ay binigyan. Lahat ay binigyan. Gampanan mo ang sa iyo, huwag mong tingnan ang ibang tao. Yun ang totoo. That is the truth. Cast your burdens on the Lord, for He cares for you. But there are burdens that we carry ourselves. That's why Jesus said, carry your cross and follow me. Because there will be many sacrifices that you have to do. Sacrifice. It's a sacrifice of praise. When you're hurting, you still praise the Lord. When you're crying, you still praise the Lord. When you're sick, you still praise the Lord. Whatever it is, praise the Lord. Lord, speak to us, Lord. We need to hear you. We need to hear you. Alisin naming lahat ang mga nagiging dahilan ng maraming mga tinig. Let other voices be silent and the voice of the Lord we are going to hear. Minsan marami ng masyadong mga salita na walang kabuluhan. Pero kapag ang Panginoon ang nagsalita, yun ang totoo. Because He will set us free. Whom the Son sets free is free indeed. Ang pinalaya ng Panginoon sa Kristo ay tunay na malaya. Hindi na ng nakaraan, kundi ngayon at sa kinabukasan ay magbubukas ang Panginoon ng mga pintuang hindi mo alam, pero bubuksan niya yan para sa iyo. Sasarhan niya yung lumang pinto, bubuksan niya ang bagong pinto na iyong papasukan, at doon kasama mo siya. Hindi kanya iiwanan ni pababayaan pa man. Sa mga kabataan at hindi nyo alam ang iyong magiging kinabukasan, basta ang Panginoon kasama ninyo, magiging maliwanag at maaliwalas ang buhay ninyo. Hindi kayo magsisisi kapag ang Panginoon ang inyong Panginoon at tagapagligtas at manunubos ng iyong buhay. Hindi ka maliligaw sapagkat ang ating Diyos, hindi niya tayo ililigaw. Panginoon, maraming salamat. Speak to us, Lord, through your word. Speak to us, Lord. We want to hear you. We want to hear you clearly, Lord. Clear. Yung klaro. Ikaw naman, Panginoon, alam namin kapag ikaw nagsalita, hindi ka nagbibiro. Totoo ang sinasabi mo.
Ang kailangan magbago ay kailangan baguhin. Alisin na yung lahat ng pampabigat ng buhay. Bakit mo pa bibit-bitin? Nandyan ang Panginoon. Cast your burdens on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous to be moved. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. We thank you, we praise you for this time together, Lord. At sa amin pong banal na hapunan, ibigay na namin lahat ang aming mga bigatin. Walang matitira sa amin. Bigay na namin lahat. Wala nang pero-pero. Kasi, pero. Wala nang pagdadahilan. Bigay mo na. Because when you give it to Jesus, He will turn your sorrows into joy. The Spirit of the Lord is upon me. Yan ang sinasabi ng Biblia. Because He has anointed me to preach good news to the poor, to bind up the brokenhearted, to set the captives free. In the day of vengeance, on your second coming. Brother, sister, if you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Huwag mo nang patigasin ang puso mo. Palambutin mo na. Panginoon, sabihin mo sa Kanya, kailangan kita sa aking buhay. Nais kong magkaroon ng bagong buhay. Nais kong magkaroon ng maaliwalas na buhay, hindi yung mahirap na buhay. He will turn all our sorrows into joy. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Magalak tayo kung ikaw ay na kay Kristo. Simple lang. You say it with your mouth, Panginoon, nais kong ikaw ang aking maging tagapagligtas at manunubos ng aking buhay. Ipatawad niyo ang lahat ng aking pagsalansa. Tanggapin niyo po, linisin niyo po sa lahat ng naging kalikuan ko. Pagmamatigas ko sa inyo, pagmamatigas ko sa magulang. Lahat isinusuko ko, Panginoon. At sa oras na sinabi natin yun, with the mouth, we speak forth. Then we are saved. Ibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Susulat niya ang buhay mo sa libro ng buhay. Bago ka na, hindi ka na luma. Isa kang bagong nilalang. Walk with the Lord from now on and forevermore. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay magsasalo-salo sa hapunan.